Nagbistulang bubuga ng apoy ang pub o inuman na yan sa Bangkok, Thailand. Kasabay niya ng takbuhan palabas ng ilang nasa loob. Kalaunan, natigil ang malakas na apoy at napuno ng usok ang paligid. Nangyari yan maghahating gabi kagabi. Ayon sa Department of Disaster Prevention and Mitigation ng Thailand, 27 ang nasawi sa insidente. 63 ang sugatan, 22 sa kanila ang kritikal. Kwento na ilang nakaligtas nang magkausok ay nagtakbuhan ng mga nasa loob papunta sa likurang bahagi ng inuman pero walang fire exit doon. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Kasama sa investigasyon ang pagkuha sa panig ng may-ari ng pub. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. Arestado ang isang lalaki sa Maynila matapos mapatay sa hampas ng bote at saksak ang nakainuman niyang kaibigan sa Quezon City. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Kalunos-lunos ang sinapit ng 49 anyos na lalaking person with disability na yan matapos pagsasaksakin sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang sospek sa pagpatay, sarili niyang kaibigan. Nangyari ang insidente malapit sa isang tindahan sa kanto ng AFP at Guerrilla Road sa Barangay Holy Spirit, Quezon City nitong Martes. Ayon sa pulisya, nagkainitan ng dalawa matapos mag-inuman. Hinampas umano ng sospek ng bote ang biktima bago inundayan ng 21 saksak sa dibdib, likod at braso na agad niyang ikinasawi. Hindi na po talaga siya ni-revive dahil hindi na po kinaya yung 21 saksak, parang ginawa talaga siya. Hindi na makatao, si Lord na lang po ang bahala sa kanya. Hindi po siya ginawang tao eh. Kinabukasan sa Santa Cruz, Maynila, inaresto ang sospek matapos ituro ng mga kaanak. So through the help of witnesses and his relatives, natunto natin kung saan pupunta yung suspect. So nung sinabi nilang papunta ng Manila, we immediately coordinated to Manila Police District as well as sa LGU, dun sa nakakasakop na barangay. Dati nang may kaso ang sospek. Nalaman natin na meron na siyang dating previous case na robbery noong 2017. Nangulungan na rin siya at service niya yun. Almost 4 years yata daw siya nakulong. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Campo Caringal ang sospek na maharap sa reklamong murder. Sinusubukan pa namin siyang hinga ng pahayag. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay ng bagong bagyo at sa magiging lagay ng ating panahon, makakausap natin live si Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Sir Rafi. Magandang umaga din po sa inyo, maging sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Opo, base po sa inyong forecast, ano po nakikita niyong senaryo sa bagong bagyo na ito? Yes po, no, itong bagyo sa labas ng ating PAR na may international name na Haishen, ine-expect po natin na maaaring pumasok sa loob ng ating PAR mamayang gabi o bukas na madaling araw at papangalanan nga po natin yan na si Bagyong Josie. At sa nakikita po natin ay maaaring kumilos ito ng mas pahilaga sa mga susunod na araw at maaaring agad na makalabas ng ating PAR pagsapit ng Miyerkules. At wala naman tayong nakikita magiging direktang epekto nito sa limang bahagi ng ating bansa. So, hindi rin po niya ma-intensify yung habagat po. Inaasahan pa rin po ba magiging maulan ang linggong ito kasama ng darating na weekend? Yes, so sa nakikita po natin, by today, more on western section ng Central Luzon and Northern Luzon. By tomorrow, dito na lang po yan sa may part ng Ilocos Region and then improving weather na po pero posibleng muling magkaroon ng impact yung ating habagat dito sa may western section ng Ilocos Region, Car, Zambales and Bataan, pagsapit po ng Thursday and Friday. Kumusta naman po yung panahon sa mga lugar na may aktibidad? Ang ilang bulkan gaya po ng Mayon at ng Canlaon? So nakikita po natin, magiging maganda po yung panahon doon. Meron lamang mga localized thunderstorm pero hindi naman po natin ina-expect na yung mga pag-ulan ay magtatagal. Ano pong weather system yung nakakaapekto ngayon sa bansa? Southwest monsoon po dito sa may Luzon and localized for buong Visayas at Mindanao. Finally po, ano pong advice nyo dun sa mga lugar na uulanin pa rin by weekend? Yes po, dahil nga po may nakikita pa rin tayong mga pag-ulan sa western section ng Luzon,
Patuloy pa rin po mag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng pagbaha at pagguho ng lupa. So far, pabawas naman na po yung mga paulan natin, pero ugaliin pa rin po magdala ng payong kapag tayo lalabas. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes, po, maraming salamat. Yan po si Charmaine Varilla, weather specialist ng Pag-asa. Fresh from his vacation, feeling recharged, si Sparkle star Sean Lucas na nagkwento sa kanyang working experience with Heart Evangelista. Chika ni Sean magaan kasama sa set ng The People Have Spoken ang co-host na si Heart. Sa umpisa, aminado si Sean na kabado at naiilang siyang kasama ang co-host. Pero after several tapings, mas komportable na raw siya. If you watch Heart's World, or if you just follow her on social media, the Heart that she presents on there is the real her. That's what I learned about her. Her humor is also just like everyone else's. Naglalakad sa palengke sa Davao City ang lalaking yan na nakaberdeng damit. Lumapit siya sa patong-pato ng mga sako ng bigas sa isang stall. Sa isang anggulo ng CCTV, kitang hinila niya ang isang sako ng bigas pero natigilan ng lumingon ang isa sa mga customer. Ilang saglit lang, natangay na ng lalaki ang sako habang abala ang tauhan ng tindahan. Ayon sa may-ari ng tindahan, ang lalaki rin ang nagnakaw ng mantika sa kanila noong nakaraang taon. Ipinablatter na ang insidente sa pulisya. Fit to travel na raw si Senador Rodante Marcoleta ayon sa PNP General Hospital. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Dati, fit to travel na nga o pwede na raw ibiyahe si Senador Dante Marcoleta pero kailangan munang tapusin ang gamutan para sa mild pneumonia, sabi ng PNP General Hospital. Okay naman daw ang epekto ng antibiotics na ibinibigay kay Marcoleta, sabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital. Kailangan lang tapusin ang gamutan hanggang July 15 at pagkatapos sa anumang oras, pwede na raw i-transport si Marcoleta kapag sinabi ng Sandigan Bayan. Clinically stable at controlled na raw ang blood pressure ni Marcoleta. Nasa 130/90 ang kanyang blood pressure. Hindi na rin daw itinuloy ang rehabilitation therapy para sa degenerative cervical disease ng senador. Binigyan na lang daw ito ng analgesic ng rehab medicine doctor. Isang linggo nang nasa PNP General Hospital si Marcoleta matapos maaresto sa kasong plunder. Kaugnayan sa hindi niya pagdeklara sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth sa SALN ng 75 billion pesos na tinanggap niya mula sa tatlong pribadong individual ng 2025, panahong congressman pa siya. Dati. Maraming salamat, June Veneracion. Pinalagaan ng mga taga-Batanes ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang lalawigan. Dahil din sa pahayag na yan, kinwestiyon ng Philippine Coast Guard ang intensyon ng Chinese ambassador nang bisitahin niya ang Batanes nitong Hunyo. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa batas ng Pilipinas at sa mata ng daigdig, Batanes ang pinakadulong probinsya sa hilaga ng Pilipinas at hangganan ng ating teritoryo sa norte. Malapit din ito sa Taiwan na may mga tribong nahahawigang kultura sa ating mga katutubong Ivatan. Pero kamakailan, lumabas ang ulat na may mga Chinese scholar na nagsabing natural geographical extension o karugtong ng Taiwan ang Batanes, kaya naman bahagi rin ito ng China. Hindi yan ipinagkibit balikat ng mga taga-Batanes. Nababahala din ako sa ganitong maling narrative. Baka naman yun ay magiging basihan ng China na seryosuhin na i-claim ang Batanes na parte ng China through Taiwan. Hindi titigil ang mga Ivatan na or hindi i-accept yung mga ganitong pronouncement ng basta-basta. Kailangan labanan yung. Nanindigan din si Batanes Governor June Aguto na hindi na dapat questionin na bahagi ng Pilipinas ang Batanes. It's an absurd thing to even think about Chinese claiming Batanes as part of Taiwan or even part of China. This is well established by the Philippine archipelago, and by history that Batanes is always and will always be part of the Philippines. We want to make it clear and we want to tell these scholars that there's no way that
we will be part of Taiwan or even China. Giit ni Aguto, I'd like to post this to the Chinese government na it's not for them to make a clear statement, because we know for a fact that the Chinese government knows that Batanes is part of the Philippines. pinuna rin ng Maritime Monitoring Group na SEALIGHT ang pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. The silence coming from the Chinese embassy in Manila following this news has been remarkable. They are in a spot where if they affirm the finding, obviously, first of all, that obviously this is extremely unpopular in the Philippines. This puts them in a difficult position. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, patunay ang datos at kasaysayan na noon pa man, walang dudang ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Para naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, hindi dapat baliwalain ang pahayag na ito ng mga Chinese scholar. In a closed society like China, any Chinese subject, any academic who makes a statement in China, it becomes a quasi-state statement. So this is signaling on their part, no? It's good that it's ridiculous, but maybe to their citizens it might not be. We still have to take all these threats seriously. Noong Hunyo, bumisita sa Batanes ang ambassador ng China. Kabilang sa pinuntahan niya ang farm na dinonate ng Chinese Embassy. Tanong tuloy ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, mabuti nga ba ang pakay ng pagbisita sa probinsya ng ambassador o paraan ng pag-inspeksyon sa lugar na tingin niya ay balak angkinin ng China? The reason why the Chinese government is upgrading yung information operation nila, yung female operation nila, it's because obviously they are losing the narrative. Ito ang dahilan kung ba't mas maingay sila ngayon. There was nothing. There was no talk about the territory belonging to Taiwan, and it was sabi niya was being a new ambassador. He wants to visit all the provinces of the Philippines. So it was just a plain visit, nothing to do with this territorial issue. Wala pang pahayag ang embahada ng China hinggil sa issue. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Umagos ang kulay putik na tubig sa Moises Padilla Negros Occidental. Paliwanag ng PHIVOLCS, sa kasagsagan ng masamang panahon ay naghalo ang tubig at naipong abo mula sa Bulkang Canlaon na tinatawag na muddy stream flow. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang monitoring nila sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon. Sa Canlaon City naman, naperwisyo ng ashfall ang ilang bahay at gamit. Nag-clearing operation naman ang sa mga kalsadang apektado ng ashfall sa bayan ng San Carlos. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Huli kam ang pananalasa ng buhawi sa kasagsagan ng masamang panahon. Nagliparan ng mga yero, dahon at sanga sa pananalasa ng buhawi sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Ang mga bintana sa loob ng isang bahay hinampas ng malakas na hangin. Nagulo rin ang ilang gamit sa loob ng bahay. May mga bumagsak ding mga puno. Ayon sa kumuha ng video, nasira rin ang mga bahay ng ilan nilang kapitbahay. Tumagal ng mahigit 4 na minuto ang buhawi. Walang napaulat na nasugatan. Isang ipo-ipo naman ang namataan sa dagat na sakop ng Libertad Antique. Kasabay niya ng malalakas na alon mula sa dagat. Ayon sa isang residente, tumagal ng 3 minuto ang ipo-ipo bago ito nalusaw. Walang napaulat na nasaktan. Mabibilis na balita po tayo. Sarado pa rin sa mga motorista ang Kulyat Bridge sa Quezon City matapos magkasunog doon nitong Sabado. Hinarangan ng mga steel fence, plastic barrier at traffic cone ang magkabilang linyan habang nagsasagawa ng clearing operations at technical assessment ang lokal na pamahalaan at Department of Public Works and Highways. Ayon sa Quezon City Government, asahan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Naglagbas din sila ng mga alternatibong ruta. Patay ang 3 magkakapatid matapos makuryente sa kanilang apartment sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Base sa investigasyon ng pulisya,
Nag-aayos ng sinampay ang isa sa mga biktima ng madikit sa bakal na posibleng grounded. Doon siya sinubukang tulungan ng dalawa pa niyang kapatid na nadamay din. Nasa trabaho ang kanilang tatay nang mangyari ang insidente. Sa inspeksyon ng Meralco, napagalamang grounded ang circuit breaker na konektado sa aircon sa apartment. Iimbestigahan na ang may-ari nito kung may naging kapabayaan sa gusali. Nagsagawa na rin ng investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at nangakong magbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima at may mananagot sa insidente. Huli kamang bangga ng kotse at tricycle sa Tulunan, Cotabato. Nangyari yan sa National Highway na sakop ng barangay New Esperanza. Patawid at patungo sa kabilang lane ng kalsada ang isang tricycle nang masalpok ng paparating na kotse. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang ilang sakay ng tricycle. Agad naman silang sinaklolohan ng mga residente. Ligtas ang 4 na sugatan sa insidente. Nangako ng tulong sa pagpapagamot ang driver ng kotse. Bagong testigo ang haharap ngayong araw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, sa day 4 ng impeachment trial, ang inaasahan namang sa sala ngayon ay si Attorney Jeremy Lotok, isang opisyal ng National Bureau of Investigation. Kaugnay pa rin po ito sa Article 4 or grave threats, assassination plot laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. Inaasahan na susuportahan ng testimonya ni Lotok, yung naunang testimonya naman ni NBI agent John Mark Calilong na siyang nag-imbestiga sa online press conference ni VP Sara kung saan nasambit umano niya ang sinasabing pagbabanta. Bukas naman inaasahang isasalang ng prosecution si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte. 2 araw siyang hiniling na ipatawag ng prosecution. At sa Miyerkules naman po ay si Captain Belinda Bello, ang Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives. Sinugundahan po ni Attorney Renato Bantug, Clerk of the Impeachment Court, ang pahayag ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na inaasahan daw na bibilis sa mga susunod na araw ang proceedings ng impeachment. Nitong weekend po ay sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na sisiguruhin nila na lahat ng dokumento at ebidensya na natalakay sa impeachment ay makikita ng publiko sa Senate website. Ani Bantug, tingin niya ay sabihin na lamang ang hindi nila agad-agad na ipopost sa website ng Senado sa ngayon. Yan muna po ang pinakawaling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. May new characters na magdadagdag ng excitement at tensyon sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Mapapanood kasi sa musical series sina The Clash Season 1 Grand Champion Golden Cañedo at ex-PBB housemate AC Bonifacio. Sila ang newest addition sa grupo ng Nixie, ang rival P-pop group ng Yumi nina Zephanie at Olive May. Kwento ng Yumi sa akin, excited na silang mapanood ng mga kapuso sina Golden at AC. Sina AC at Golden naman thankful sa new opportunity. Binigyan po ako agad ng opportunity dito sa Born to Shine. And of course po, na maipakita ko rin yung talent ko kasi it's my first time po sa serye, sa sayaw. I'm just glad to be here. I always love to do shows that celebrate performing and dancing and singing, and this is one of them, so I'm just glad to be part of it.